Ay, maganda pag-usapan po natin ngayon itong pinakahuling survey na kung saan ay bagsak, lagapak, dapa itong rating ni Pangulong Marcos Jr. At sa kabilang banda ay bigla namang umangat ang rating ni VP Sara Duterte. So maganda pag-usapan ho natin dito dahil sa base po ito sa pinakahuling survey. Nako, mula ho sa dating 23% ay bumagsak pa sa pinakamababa na 14% itong trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Grabe ho, no? At habang sumirit naman paitaas sa 63% ang distrust rating sa kanya. Ibig sabihin, dumami po yung mga nawalan ng tiwala dito po kay Pangulong Marcos Jr. Ito po ay batay sa pinakahuling pahayag 2025 first quarter survey ng Publicos Asia. Mga kababayan, so grabe ho ito, no? At ito nga ho yung pinakamababang trust rating na nakuha ng Pangulo mula nang siya po ay umupo sa Malacanang. At yun nga ho, mga kababayan, siyempre, sino ba naman, kahit na sino itanong ho, na mamamayan di ba, kayo ba'y nasisihan dito po sa pamamalakad ni Pangulong Marcos Jr. At na-tiyempo, itong survey na ito, mga kababayan, siyempre, timing din ho to na kung saan yung ginawang pag-aresto at pagkapatapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Kasi ang survey na ito ay ginawa nitong March 15 to 2025. So naaresto na po itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. At ito ho ay naitala, ito matindi ho ito, mga kababayan, ay samantala lumabas din sa survey na 45% na mga Pilipino ang naniniwala na patungo sa maling direksyon ng bansa. O ito, grabe ho ito mula sa dating 32% noong huling quarter ng 2024. So ibig sabihin, mga kababayan, ay mukhang talaga papasama yung tingin ho rito ng publiko, ng mamayan. Talagang, di ba, papasama yung tingin. Maraming kapalpakan. At dito nga ho, mga kababayan, ay bumagsak din ang suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos mula po sa 28% ay naging 15% na lang. So, lagapak ko talaga at sadsad, dapa. Yun ho, mga kababayan. At so, lumabas din sa survey na 45% ng mga Pilipino ang naniniwala na patungo nga sa maling direksyon ito pong bansa at nasa 29% lang yung naniniwala na nasa tamang direksyon ang bansa o malaking pagbagsak mula sa dating naitala na 42%. So hindi rin po maganda itong pananaw ng mga tao sa lagay po ng ekonomiya dahil sa 32% lamang ang umaasa na magkakaroon ito ng pagbabago kumpara sa 48% na naitala noong huling quarter. Sino ba naman na magsasabi na nasa magandang direksyon at talagang lubos na magtitiwala? Kayo ho, mamalengke ho kayo, mga kababayan. Siguro lagi naman kayo mamalengke, yung ating mga kababayan. At lahat ho ng mga kwentuhan, puro daing. Talagang napakataas ho ng bilihin ngayon na hindi natin malaman kung ano ba talagang ginagawa ng gobyerno. Di po ba? Meron kung ano-ano mga sinasabing MSRP na yan. Wala naman nangyayari. Hindi ho bumababa yung presyo po ng bilihin. At isa ho ito sa pinakamasakit sa bulsa. At ito ho yung pinakamasaklap na tama sa taong bayan. At dito ay naitala rin umano sa Mindanao ang pinakamalaking negatibong sentimento sa administrasyon kung saan malaki ang naging epekto. Ito nga ho, binamagit natin kanina yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at lumaking hidwaan
sa pagitan ng mga alyado ng pamilya Marcos at Duterte. So nakitaan din umano ang pagbangon ng kanyang rating si BP Sara kung kaya't may tuturing ito na central figure sa nagbabagong political landscape sa bansa. O, di ba? Talagang, di ba, sa mga nakaraan, talagang ginugulpi ho itong si BP Sara. At di ba, naiumang yung impeachment. Na-impeach daw diyan siya mababang kapulungan ng Kongreso at inaantay na lamang yung pagsisimula naman ng impeachment trial o yung paglilitis. Kung lagapak, sadsad, dapa, ito hong rating ni Pangulong Marcos Jr., kabaliktaran naman yung nangyari nga dito po kay Vice President Sara Duterte at yung pag-akyat ng trust rating. Ito mula po sa dating 31% ay naging 39% sa pinakahuling survey at nanatili naman sa 39% yung kanyang distrust rating. So yun ho mga kababayan at siyempre yung Vice Presidente ang tangi siya lang daw po yung tanging national leader na gumanda ang public perception ngayong quarter ng taon. So dito ho mga kababayan ay alam nyo ho, bibihira po ito na mangyari dito po sa isang nakaupong presidente na kalagitnaan ng kanyang termino. Kasi magtatatlong taon na po siya ngayong Hunyo at 30 sa kanyang pwesto. Bilis ho ng panahon. Di ba? Talagang parang ilang saglit na lang ho yan. Matatapos na po yung kanyang panunungkulan. So, kakaiba ho ito dahil sa, di ba, pagkatapos po ng eleksyon noong 2022, talagang, di ba, sinasabi, majority naman ng mga Pilipino ang bumoto, 31 million. Biglang kakaiba ho nangyari dahil sa ngayon, di ba, kadalasan at makikita nyo rin ho yung takbo ng mga politiko na kapag midterm elections ay kumakampi ho sa nakaupong presidente dahil sa kadalasan ay talagang napakalakas at napakapopular. Pero sa pagkakataong ito, mga kababayan, base nga ho ito sa survey ng Publicos Asia ay bagsak ko lagapak itong rating ni Pangulong Marcos Jr. Kapag ganito ho, mga kababayan, nabagsak ko, ako, pananaw ko lang ho ito, baaring maapektuhan yung mga kandidato sa administrasyon na kanyang ini-endorso. Siyempre, ang nag-i-endorso, lagapak sa rating, di wala masyadong epekto ho ito, mga kababayan. So, yun lang ho, talaga namang kahit sino naman itanong ho natin Bukod do siguro sa persepsyon ng marami at base na rin po sa naunang investigasyon ng Senado na palpak at maraming nalabag sa karapatang pantao at hindi dumaan sa due process. Ito pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at biglang pinatapon sa The Hague, Netherlands, sa ICC, bukod doon dyan, talaga yung pang-araw-araw ho na problema ng mga Pilipino. Yung pagkalam ng sikmura, di ba, sa survey din ng SWS, ang dami po nagugutom, tumaas po yung bilang nagugutom, at ganyan ho, talagang lahat po ng tao ay nagrereklamo sa mataas ho na presyo ng bilihin. Sunod-sunod ho yung mga pasakit at pasanin ng taong bayan, di ba? Abril 2, nagpatupad ng pagtataas sa singil sa pasahe sa LRT. At sa mga naunang buwan pa ho, mga kababayan, di ba? Tuloy-tuloy, taas ng presyo ng produktong petrolyo. Di ba? Tapos yung bigas, nilagyan ng MSRP, pero mataas pa rin ho, mga kababayan At napakalayo sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo ang bigas. Ang sinasabi niya kapag napwesto na, magtatatlong taon na, wala. Hindi man lang dumikit yung 20 pesos na kanyang pangako, kahit 40 man lang ho, mga kababayan, okay na pwede na natin pagbigyan, pero wala ho. Napakalayo. So, yun ho, mga kababayan, at naniwala ho tayo na talagang marami ho sa mga sinurvey na kaya bumaba ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Nasa maling direksyon ang gobyerno o administrasyon na ito, mga kababayan. Talagang yan po, nagsalita na po ang taong bayan
at abangan ho natin. Pero dito, so kapanipaniwala po itong survey na ito dahil sa talagang lahat po ng tao ay nakakaramdam po ngayon ng, 'di ba, yung grabe ho, yung taas ng bilihin. Tapos sabi nga ho ng SWS, mas nadagdagan pa ho yung nagugutom ngayon. O tumaas po ang bilang ng mga nagugutom kahit na maraming ayuda. So saan ang problema? Sa gobyerno, sa administrasyon. At siguro humanap po kayo ng paraan kung paano mariresolba itong problemang ito. Lalo na po yung sa pagkain. Alam nyo ho, kahit na hindi mo itaas ang sweldo di ba? Basta't mura ang pagkain, ako, masaya po yung tao. Pero talagang hindi po na sisiyan at talagang nalulungkot ho ngayon At napakarami po mga pahirap ang dinadanas po ng mga Pilipino sa kasalukuyan. So yan po, ang ating pagtalakay dito po sa issue ito na lagapak, bagsak, dapa sa rating. Si Pangulong Marcos Jr., base po sa survey, lumilitaw ho. Naniniwala ang tao na nasa maling direksyon ang gobyerno. At sa kabilang banda naman ay ito pong si VP Sara Duterte ay tumaas sa survey o yung kanyang rating. So yun ho, mga kababayan, at siyempre alam naman natin dito po sa ating bansa, dapat ho, lalo kung mag-eleksyon, masunod po yung mayorya, ang taong bayan. So delikado pala. Yung mga nasa administrasyon, yung mga kandidato, delikado ho kayo. Yung nag-i-endorse sa inyo ay bagsak ang rating. Nako, baka maapektuhan kayo. Okay, so yan ho mga kababayan. Ato'y mag-subscribe din po kayo at mag-like sa mga hindi pa ho nag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. At para patuloy ho natin kayong mabigyan, lagi kayong updated sa mga issue nating tinatalakay dito po sa ating bansa. At siyempre, tinututukan pa rin ho natin yung kaso ni dating Pangulong Duterte, yung mga pagbabanta ng mga impeachment o masimulan yung paglilitis kay VP Sara Duterte at siyempre yung mga kaganapan na may kinalaman po dito sa ating bansa, sa politika, ekonomiya, etc. Maraming salamat po. Ito po muli si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.